Hello! Hi po, Papa Jackson. Good morning po. Ayan. Pakisabi nga na ulit yung pangalan ko. Ang arte mo doon. Isa pa nga, isa pa Sorry nga. po, nasanay lang po. Hello po, Papa Jackson. Jackson. Okay, aminin niyo, bagay sa kanya yung slang niya. Jackson. Sorry po. Nasanay lang po kasi sa trabaho, Papa Jackson. Diba? Inulit pa niya. Oh. Pasikat. Ay, pasikat. Ano po? Papa Jackson. Sabihin mo nga, Jason. Jason. Nakamusa. So, Michelle, di ba? Anyways, what's your name? My name is Adi po. A as in Alpha, D for Delta, D for Delta, Y for Yankee. So, ADDY. Yes po. Alam mo call center to pag ganito. Nagaling ako call center, ganito rin ako dati. A as in Alpha, D as in Delta, D as in Delta, diba? Y as in Yoyo. What? Yoyo? Sorry, Yankee. Ilang taon ka na, Adi? Okay. I'm 30 years old po. 30. Galing. Mga mahirapan tayo dito, guys. Oh. Hindi po. Kinakabahan po kasi ko. Kaya, Asan ka ngayon, Adi? sa Pampanga po. Pampanga. But Ano yung Clark? Opo. Like 2 hours away from Clark po. Pampanga na 2 hours away from... Malayo ka, ano? Clark, yes po. 2 hours sa Clark? Opo. Teka lang muna. Wala po yung traffic sa amin. Sa Makabebe. Yes. Yes po. Teka lang, totoo ba? Ang Makabebe ay 2 hours sa Clark? Depende po kasi sa sinasakyan. So, Pag, kung magko-commute ka lang po. Pag walang traffic, halimbawa, private, yung rektahan lang. I think kaya naman po yung 45 minutes to an hour to get there. So 1 hour is kumbaga a good travel time. Yes po. Okay. Saan ba Makabebe? Anong exit yan? To be honest, hindi ko po sure. Okay. Hindi po kasi ko lumalabas. Before po kasi, originally sa Mexico po kami nakatira. So, lumipat lang po kami dito. I think that was last year. Okay. Kaya hindi po ako lumalabas ng bahay. Kaya I'm not really sure. Okay. Well, anyways, Adi, are you married? No po, I'm still single. Pero may jowa po. May jowa. Gano'ng katagal na ka ng jowa mo? Magpo 4 months pa lang po. Mag-aapa. Bagong-bago. Fresh na fresh pa, no? Yes po. Pag ganyan ka bago, medyo matamis pa yung halik, no? Apo, syempre. Oo. Pero po kasi kami, Papa Jackson, we've been friends naman for 4 years. So, mas kilala na po namin yung isa't isa. So, kumbaga, kumbaga, you've known each other's existence. You've been with each other's orbit for a long time now. Yes po. Okay. Well, anyways, kaya, kilala naman na po. Alam nyo na yung mga mga toyo nyo parehas. May idea na kayo. Ay, opo. Opo. Very alam na po talaga yan. Okay. Lalo na po siya to, bakit? Siya lang? Siya lang po. Ay, hindi. May times din po naman na ako. Siyempre, babae po eh. Actually, po siya, Papa Jackson, lesbian po. So, okay. Kaya mas toyoin din po. Ako, comment na ako, ha? Sige, magkwento ka na. So, wait lang. How long have you known that you belong to the LGBTQ? Ako po, I think that was last year pa lang po eh. I've been with a long-term relationship po with a guy before na pinangakuan din po ako ng kasal pero hindi naman po pinanandigan. So, I had to
let go na lang po. Okay. Bagay, okay na yun ha. Okay. Gano'ng katagal kayo nun? Ano po kami, mga 9 years po mahigit. Oh. Yung pinsan ko, pinakakuha, French fries lang, hindi ka natupad eh. Papa Jackson, ang dami niyo pong pinsan. Actually, kakaganto ko, yung mga pinsan ko, tinakwil na nila akong lahat. Totoo. No wonder po. Wala na akong pinsan na gusto maging pinsan ko sa kakaganto ko. Anyways, what can I do for you, Adi? Okay, so I think kailangan ko lang din po ng advice or point of view niyo po dito po sa situation namin. Actually, hindi po to related sa jowa ko po ngayon. It's a family, I think I would say na medyo toxic po talaga yung situation. So, since nakagraduate po ako ng college way back in 2019, tapos po, nag-pandemic po ng 2020, naging breadwinner na po ako ng family po namin. Mm-hmm. So, sa BPO po ako nag-work before hanggang sa nakahanap po ako ng trabaho na VA po. Insurance agent po sa US. Mm-hmm. And then, simula po nung nagtrabaho ako, medyo napansin ko po kasi na iba na po yung naging situation po namin dito sa bahay. At first, context lang po, Papa Jackson, yung mama ko po, nagtrabaho po siya or nagtinda po siya ng barbecue sa loob ng almost 20 years. Okay. So yun po yung pinaka main source of income po namin. Mm-hmm. Simula po nung grade school ako hanggang makatapos po ako ng college, kasama na rin po yung kapatid ko na teacher po ngayon. Tapos yung tatay ko naman po, nung bata po ako, farmer po siya. But then, nag-stop po yun nung 2012. So I was only 16 years old at that time. Nung nag-quit na po siya, nag-retire na po siya sa pagtatrabaho. So, since 2012 hanggang makatapos po ako ng 2019 or mag-pandemic po, ng 2020, yung nanay ko po, nagtitinda po ng barbecue to sustain our needs dito po sa bahay. Mm-hmm. And then, nung nag-pandemic na po, ako po, initially, tsaka yung kapatid ko, yung... Dalawa lang kayo? Po. 5 po kami. Okay. So, ako po yung panganay. Tapos yung pangalawa po teacher. Yung pangatlo, dapat graduating na rin po siya ngayon. Kaya lang, nabuntis po siya nung 18 years old siya. Mm-hmm. And then, yung isa po, incoming college na po ngayon. This coming Monday po, papasok na po siya. And then, yung bunso po namin na nag-iisang lalaki, grade 11 po. So, sa madaling sabi, kayo at saka yung kasunod mo lang ang merong income. Am I getting it right? Opo. Yes po. Okay. So, nung 2021, nag-loan po yung kapatid ko para mapagawa po yung bahay namin. And may anak na rin po siya actually. Sino doon? Sino sa mga kapatid mo nag-loan? Yung pangalawa po. Okay. Yung pangalawa. Mm-hmm. So, since may work na po ako, at saka siya, kinaya na po namin na mag-loan siya para maipagawa po yung bahay. Mm-hmm. Then, natapos na po yung loan niya almost 2 years ago po. Kaya lang po may nangyari nung time na yun. What happened? 2 months after po na natapos yung loan, meron pong pumunta dito sa bahay namin. Hinahatak po yung motor namin, yung sasakyan po ng boyfriend ng kapatid ko. Pumasok po talaga sila dito sa bahay namin. Tinatakot po kami. May dala-dala pa po silang mga baril, Papa Jackson. Bawal na yan. Yung mga collection agency, bawal na yan eh. Hindi po sila collection agency eh. Parang pinagkautangan po sila ng tatay ko. Oh! Ng 300,000. So, nothing to do with dun sa loan ng kapatid mo. Tatay mo ang nakapangutang. Opo. Okay. So, yung tatay ko po, nangutang po siya doon years ago, 7 years na po yata. Mm-hmm. Yung loan na yun. Which niya. Hindi niya dineclare sa family? Hindi po. Hindi po namin alam kung saan napunta yun. Not even your mom? And marami pa po. No po. Mm-hmm. Wala po talaga kaming idea. Tapos po,
Okay. So dahil naniningil na naman po sila sa amin, Wait lang. 300,000. Nung pinasok yung bahay ninyo, anong mga nakuha? Wala po silang nakuha kasi ako na po yung lumabas, pati po yung kapatid ko. Na kinausap po namin sila ng masinsinan. Kung gusto niyo po, gagawa po tayo ng kasulatan na magbibigay po kami ng ganitong halaga sa ganitong araw. Okay. Tapos pumayag po sila. Luckily, and thank God, pumayag po sila doon. Kung hindi, so talagang napaka-traumatic po nun para sa amin, pati lalo na po dun sa mga pamangkin ko. Tapos po, yung kapatid ko po, dahil kakatapos naman na po ng loan niya, napilitan po ulit siya mag-loan. Para bayaran yun. Yes po. Okay. So, simula po nung 2021 hanggang ngayon po, ako na lang po yung nag-iisang kayang magbigay para sa family. Kasi yung kapatid mo, yung loan ang inaatupag. Yes po. Okay. At the same time po, yung anak po niya. Okay. Have a question, ma'am. Did you ever find out saan napunta po yung niloan ng tatay ninyo? Nung tinanong po namin siya that night, ang sabi po niya, nagamit daw po namin. Pero hindi po totoo yun. Oh. Hindi po talaga totoo. And sobrang ano po kasi siya, Papa Jackson. Hindi ko po i-deny na babaero po siya. Oh. And ilang beses na po siyang nagloko. Simula po kaya po natigil siya magtrabaho noong 2012 kasi po kinuha po nung may-ari po ng lupa yung sinasaka po niya noon. Dahil hindi na po siya kayang pagkatiwalaan. Dahil nga po babaero, may mga issues po sa pera. Dahil nga po kailangan ng babae niya ng pera. So siya po yung nagbibigay, doon po kinukuha. Okay. Meron pa po siyang 2 anak sa 2 magkaibang babae. Yun po. Yun po yung nangyari 2012 hanggang hindi ko po alam. Ngayon po kasi, currently, Papa Jackson, hirap na hirap din po ako. Dahil lahat po ng sinasahod ko, wala na po talagang natitira. Lalong-lalo na pong pambayad po ng kuryente, gastusin po sa bahay, Gets, yeah. baon po ng mga kapatid ko. Yung, di ba, 5 kayo, di ba? 5 kayo. Apa. So yung kasunod mo, natapos na ba niya yung niloan para bayaran niyo ang tatay mo? Hindi pa po eh. So, kumbaga, more than 1 year pa po yun. Kumbaga yun ang focus niya. Yung pangatlo, di ba, yun yung may anak na rin, di ba? May anak na rin po. And parang, hindi pa po siya confirmed, pero sa nakikita po namin na signs po sa kanya, parang mayroon po siyang autism. Kasi hindi pa po siya nagsasalita. Yung anak? 3 years old na po siya. Opo. Okay, pero but kumbaga, yung kapatid mo na pangatlo ba nakatira sa inyo pa rin? Hindi naman na po. Okay. Papunta-punta lang po sila dito. Okay. So, Bale, sa practically, bahay po namin. yes, go ahead ma'am, go ahead po. Sorry po. So, bahay po namin, ang kasama ko po is yung boyfriend po or yung ka-live-in partner po ng kapatid kong pangalawa. Yung kapatid ko, anak niya, pati po yung 2 nag-aaral, tsaka po parehong magulang ko. So, marami rin po kami sa bahay. Magulang mo, yung magjowa, yung kapatid mo tsaka yung jowa niya, apat, ikaw, anak po niya. Anak, bali 6 kayo. 5 adult, 1 minor. Yes po. Okay. Yung buong bahay, sagot mo? Opo, actually, tama po ba yung bilang natin, Papa Jackson? Nanay, tatay? Kasama din po yung 2 nanay, tatay, ano, jowa, parang 7. 3 kapatid. Okay. So 7 kayo na na adult, 1 bata. 1 kid, po. Okay, tama. Okay. Okay, go ahead, ma'am. May tanong po yata kayo kanina, Papa Jackson. No, go ahead. Everything's clear naman sa part. Okay. Alright. So, saan na ba ako? So, wala, ayun po. sabi mo, wala natitira? Wala po talaga natitira. Kung sa iba po siguro, sapat na po yung 40,000 to 50,000 a month. Sa amin po kasi hindi siya sasapat. Sa laki po ng expenses. Okay. Kaya yung natitira na lang po sa akin, madalas,
nasa 1,000 to 5 or 1,500 ganyan po. Okay. Last time nga po 500 lang eh. Yung last cut po. Kumbaga after covering all the bills, yun na naiiwan sa'yo. Yes po. Okay. Yun na lang po talaga. And then, ang hirap. Ang hirap niyan eh, no? Opo. Sobrang hirap. Oo. At first, parang, syempre po, bilang anak, sino bang may ayaw na bumawi sa magulang? Lahat naman po yata ng anak, ganun yung gusto. Lalong-lalo na po sa mama ko na nakita ko pong nagpakahirap para matapos po kami magkapatid. Pero bilang 30 years old na rin po ako at wala pa po akong anak, gusto ko na rin po sanang mag-settle down kasi pinag-aawayan na rin po namin ng jowa ko yun na hanggang ngayon ni Pisa wala po akong ipon. Gano'ng katagal lang ang jowa mo? 4 months po. Okay. Pero dahil Wait lang. po kami na matagal. Ilalabas natin yung jowa mo sa usapan na to kasi 4 na buwan pa lang kayo. Yeah, she's not in any valid position to comment, 'di ba, on a family na inabot niya 4 months ago lang. That's not fair. I agree. Hindi fair 'yan. Yeah. Wag niyong pag-awayan yung part na 'yon. She can have her opinion kasi jowa mo siya pero pag-awayan niyo din, hindi fair sa iyo 'yon. Apo. Thank you po. So ayun po. Simula po talaga nung nangyari yon, yung sa pambababae po niya, yung pananakot po ng ibang may utang sa kanya. Hindi lang po kasi yun yung pinagkakautangan niya, Papa Jackson. Madami po sila. Kung susumahin, parang nasa more than 1M po yun eh. Sa iba't ibang tao na hindi po namin alam saan talaga napunta. Ano sabi ng nanay mo sa lahat ng to? Iniiyak po niya. Are they okay? Yun lang po yung nangyayari. How are they? Right now po. How are they? Right now, ina-assure ko nga po sila eh. Sabi ko co-parenting na lang sila. Kasi po, may nangyari po nung May 23. This year lang po. What happened? So, namatay po kasi yung lola nung jowa ko. So, nandun po ako sa Nueva Ecija. Then, prior po kasi doon, pumunta po kami ng Baler. Actually, yung nag-salary loan po ako para lang matreat ko sila. And yung kapatid ko, dalawa naman po kami dito. Yung kapatid ko din na nag-share doon po sa gastos namin sa Baler. Pero prior po doon, may nakita po kaming isang... Sino nag-Baler? Buong family? Buong family. Family trip po siya. So, kami po ng ng kapatid ko yung nag-share doon. Pero prior po kasi doon, yung bunso kong kapatid, meron po siyang nakitang parang keypad phone na gamit-gamit po ng tatay ko. Batman phone ang tawag dyan. Yes, bakit po Batman phone? Kasi pag pauwi na ng bahay, yung phone to the Batcave na yun eh. Yeah. So, parang may ano rin po, something's off. Ganyan po yung something's not right. Tapos, hindi po muna namin sinabi yan sa nanay ko. Pero pagbalik po namin from Baler, the next day, sinabi po namin sa kanya, Papa Jackson, nagpaka-Detective Conan po siya. Nakita niya agad yung phone. Nahanap niya. Nahanap po niya doon sa bahay po ng lola ko. And then, doon na po namin natuklasan na meron na naman po siyang ibang babae ngayon. Okay. And that girl, hindi lang po siya kung sino. Ka-close po siya ng nanay ko doon sa church po namin. Bale, asawa po siya ng mission pastor po namin. Oh my God. So, the girl is also married? Yes po. What? Yes po. That's They are both married and alam po nung babae yung situation po ng nanay ko, yung pinagdadaanan po niya sa tatay ko kasi verbally, physically, mentally abused po yung nanay ko sa kanya. Physically? Sa loob po ng, yes po, sinasampal din po yun eh. May mga eksena po silang ganun. Pero ako po bilang, gusto ko pa rin po siyang bigyan ng respeto, hindi po ako nakikialam.
Ayoko pong makialam sa mga away po nila na gano'n. Pero nung araw po na yun, dun sa nung May 23rd, nung nagka-confrontation po, sakto wala po ako dito sa bahay. Sino ang Doon po talaga nagka-confrontation? sumabog yung nanay ko. Magulang ko po. That's all. Yung nanay ko, kinonfront po si tatay ko dahil sa nakita niya sa phone. Mas masakit po kasi kilala niya yung babae. And ka-close po niya. May tanong ako, ma'am. Yung mga naunang mga babae, nagkaroon ba ng confrontation or parang common knowledge na lang? Meron po. Lalo na po yung isa na taga dito lang po. Pati nga po yung position nila, nalaman po ng nanay ko eh. What yung position? Pag ginagawa nila. Oh, sexual position? Yes po. Kala ko anong position? Yes. Oh my God. Nalaman po ng nanay ko yun. And nung time na po na yun, akala ko po hindi na niya papatawarin. Sabi ko po sa kanya, I was only 16 at that time. Sabi ko, ma, wag na. Kaya naman natin. Pero dahil broken family din po yung nanay ko, ayaw po niyang matulad kami. So, ang sabi po niya, isa pa. Isa pa. Ayan po yung nangyari. Akala po niya nagbago pero hindi naman po talaga nagbago. And ano po, wait lang. So, that was when you were 16. You are 30 now. In between, walang nahuli. Only dun sa utang lang. That's an indicator na meron. Tama? Opo. Meron po. Meron po talaga na hindi lang namin nahuli. Kasi saan ba nang pupunta yung, di ba yung 300,000? Tama, no? Yes po. Tsaka meron po siyang isa pang anak dun sa isa pang babae. Oh my God. Na parang classmate po. Yun yata nung high school. Ang pogi ba ng tatay mo? Na po yung ano niya. Hindi po. You can check po. No, I don't wanna check. Ma-appeal. Ano lang po siya, Papa Jackson. Parang, I would say na mabilis po siyang mambola ng babae. Kayang-kaya niya po silang mabola. Mapa-ikot, mauto. Parang ganun po. Matamis ang dila. Mayabang din po kasi siya. Yes po. May kayabangan din po kasi. So, nung nalaman po yon ng nanay ko, na-confirm po nila, hindi na po talaga sila nag-uusap like yung usual na mag-asawa. Even kami po, hindi po namin siya nakausap. Understandable naman. Parang ano na lang po siya dito. Yes po. Ano po siya parang wala rin po siyang remorse. Hindi po siya nag-sorry. He can't even admit na nagkamali siya. And bilang panganay po, and breadwinner po ng pamilya, mas masakit po sa akin kasi parang pakiramdam ko na baliwala po yung pinaghihirapan ko ng ilang taon. Pagpo-provide, pagpapakapagod, pagpupuyat para sa kanila. Hindi naman siguro. Ganun po yung pakiramdam. I think since you were aware of the situation ever since, you're largely doing it in the absence of your father's ability to provide. Alam mo yan. Yes po. I don't want you to feel bad about what you've done because that will not be fair to you. Okay po. Thank you po. And dahil po sa mga pangyayaring yun, Papa Jackson, parang napapaisip po ako kung tama ba na manatili pa po ako dito kasi I wanna live my life. Kahit hindi po dun sa magkasama kami ng jowa ko. Pero at least, yung malayo po sa kanila. Well, sana. Well, I think you are in the rightful age to leave. Ang tanong, kaya ba ng konsensya mo? Because you wouldn't be... There you go. I think you wouldn't be asking that question if it's easy for you to just go. Yun na nga po eh. So, hindi po kaya ng moral compass ko. So ano gagawin ko sa'yo? Hindi po kaya ng puso ko. Diba? Ang hirap po. Kasi kung, lang po yung ganito, you have to remember, you have to consider, Adi, that if you ask me, Papa Jackson, naalis na ba ako sa bahay namin? Any amount equivalent to you leaving the house is me telling you na go ahead, abandon your mom. Kasi yung nanay mo ang pinakamalaking consideration dito, not even your father. No? Wala akong amor sa tatay mo. Apo. Okay. Have you consulted this to your mom? With your mom? Actually, prior po dun sa nangyari na to, dun sa nalaman po namin na meron na naman po siyang kinalolokohang babae, meron naman na po many times na sabi ko naman na po, even sa mga kapatid ko na napapagod na po ako. Napapagod na po ako dun sa
paulit-ulit na sitwasyon, yung hindi ka makausad. Kasi po, iniisip ko, Papa Jackson, kung sa akin lang po yung pera ko, ang dami ko po sanang nagagawa. Pero dahil parang kailangan ko po silang suportahan, hindi ko po siya I magawa-gawa. have a question So, for you, Adi. yes po. If you leave, which you have all the rights to do so, do you plan to completely cut off your attachments and communication with them, or you're just moving into another place because you want better environment? I don't wanna cut things off, especially po, yung support ko po sa kapatid ko na magka-college. Wala po akong planong ganun. Ang gusto ko lang po move to a different place. Okay. Well, ganito Ma'am, I think you know the answer to that question. Maliwanag naman. I mean, if you need me to verbalize it, go ahead, ma'am. Pack your things and go. But meron tayong isang bagay na pakikialaman dito, which we are not even supposed to cross the line. But panganay ka naman, Apo. If you can, convince your mom to finally ask your father to leave the house. Yun po yung Papa Jackson nung gabi po na yun ng confrontation, until now, hindi po sila nag-uusap ng maayos. Isa lang po talaga yung gusto ng nanay ko, yun po yung umalis siya. Kaso hindi po niya ginagawa. And knowing him, kapag finurse po namin siyang umalis dito, sisirain po niya lahat ng gamit dito. That's my point. My point, Adi, is that the welfare of your mom. I mean, Apo. if your mom will be left unsupervised, especially ikaw, feeling ko kasi you have a strong personality, no? You can dodge your father. Kaya mo siyang i-dodge, Pag umalis ka, your mom will be in more precarious and more vulnerable situation. Yun ang, diba? Opo. Yun ang problema ko worry ko Opo. Yun ang problema ko, mami. Yun ang problema ko Ang hirap. Tsaka po, Papa Jackson, last night po, nag-usap po kami ng kapatid kong pangalawa. They are planning to move out na rin po by next year. So, kaya mas lalo ko pong naisip na, kung aalis sila, sino nang magsistay dito? Sino na yung kasi sasalo ng ganito, ibang mga expense? yung nanay mo kasi, tama ba? Your mom is still working hanggang ngayon? Hindi na po. Simula po nung nag-pandemic, hindi na po. And hindi na rin po namin siya pwedeng pabalikin sa pagtitinda po ng barbecue kasi meron po siyang angina. So, baka What's that? prone po sa stroke. Sa heart po siya, Papa okay. Jackson. And prone po yan sa stroke kapag hindi po naaagapan. Kaya nagme-maintenance din po siya ngayon. God. Kaya ang hirap po. Gusto mong asikasuhin yung sarili mo. Gusto ko rin pong magpakaanak, pero paano naman po ako? Yun po yung naiisip ko. Well, then again, ganito, Adi, Apo. I think you did not need me, para madesisyonan to, If anything, feeling ko kaya tayo magkausap ngayon. Kasi, at some point, being the person that you are, you feel bad about leaving your mom behind to pursue a life that you want for yourself. Tama, mali? Yes po. Okay. 100%. There you go. And I don't know if I heard you properly, but you said, hindi mo naman sila pababayaan. Tama, mali? Tama po. Okay. So, kung ganun pala ang sitwasyon dito, the only worry that I have is the safety of your mom. Nothing more, nothing less. Yes. So that is something that you need to
do something about. Kasi, look, kung ganito na, if you leave tomorrow without looking back, aawayin kita. But you will not be wrong. Nagets mo ako? Opo. Let me say that, no? Okay? If you leave tomorrow, if you pack your things and go elsewhere tomorrow, di ba, aawayin kita. But you will not be wrong. This is your life. Nabuhay mo ito. But, I get it na being the person that you are, hindi ka rin makakatulog na mahimbing sa gabi knowing that you're leaving your mom in a vulnerable state. So there's the problem. So kaya ang payo ko lang sa'yo, go ahead. If you want to chase your dream somewhere else, then why not? Just make sure that your mom is safe. That's all. Nothing more, nothing less. Opo. Dito naman po, medyo may conflict Papa Jackson. Kasi plano ko po na mag-move in po sa Nueva Ecija, malapit po dun sa partner ko. Kaya lang, hindi po kami out. Hindi na problema yan. Yun nga po. It's just a process. Alam mo, in all the years na may nakausap ako na hindi out, akala nila hindi sila out. Pero yung ibang tao, alam naman. Baka kayo lang ang naniniwalang hindi alam na ibang tao yan. Baka magulat po kasi yung nanay ko pag nalaman po niya kasi never naman po ako nagtajowa ng lesbian. Kaya Adi, yung wino-worry ko. No. Adi, okay, ganito. Ang bobo nitong sasabihin ko sa'yo. But you would say it anyway. Curious ka ba? Apo. Pasensya ka na sa utak ko, ha? Ready? Yes po. You worry that it might shock your mom. Tama? Yes po. Nalaman ng nanay mo, nakabit ng tatay mo yung asawa ng pastor ninyo. What else is bigger than that news to shock your mom? Oh, yeah. I mean, ano pa ang nakakagulat sa utak ng nanay? Oh my God. Teka lang muna. Anong sabi ng pastor niyo nung nalaman niyang? Napapailing na lang po siya eh. Tapos, so, yung niya mag-usap po both parties. Yung pastor tsaka yung asawa niya pa rin, nagpakapatawaran? Opo. Yung tatay mo naman tsaka yung kanyang wala na rin. So, nagtatay mo nang ako din na. I think they are still in touch po eh. They are still in touch? Kasi yes po. Kasi may mga times po na naririnig po namin siyang murmuring. May kausap po sa phone. Alam mo, ang hirap kasi panghimasukan nito kasi this is your mom's decision about yung buhay niya. Kasi, yes po. Di ba, kung nanay mo kausap ko ngayon, mapapagalitan ko yan eh. But then again, your mom a long time ago made a decision that she is going to inflate her heart. Now, figuratively, I'm sorry for that. No? Apo. Di ba? To accommodate all the BSS, no? Kabulsitan ng tatay mo. I think a long time ago, she's made that decision. Yes. Tama, no? Hindi po niya ma-let go. Hindi ko po alam kung martyr or tanga po yung tawag doon. Yun po yung problema namin before. I do not want to question the heart of your mom. I will leave that to you. Ikaw yung anak eh. Your mom did not ask for my opinion, so I will not alienate that part. But yes, since you mentioned it, I guess you owe it to your mom to tell your mom exactly who you are as a person. Oh my God. Turn po ako, Papa Jackson. Kasi I think makaka-relate po yung ibang mga non-Catholic na sekta. Medyo big deal po. Kaya, ang hirap pong umamin.
Well, Pero I alam ko take naman I po, take bata exception pa siya. kasi dalawa ang kapatid kong LGBTQ. So, Yes. well, I don't know if I'm crossing some lines here, but you know, being a part of that, you know, LGBTQ, um, being part of that does not take away the goodness of your heart. It does not deduct the quality of daughter that you are. So, Iniisip ko nga po, Papa Jackson, kung malaman po kaya nila, mamahalin pa po kaya nila ako the same way. well, ganito anak. That's a very sad question, no? To even doubt that there is a possibility that na pwedeng they might not look at you the same way. Tama? But Yes. here's my take. Ready? Yes po. Even if the world is going to hate you, so long as the only issue you have is you want to fall in love with the person that you have chosen to be with, and you're not stepping on any other or any person's toes, just go ahead and follow your heart. Thank you po, Papa Jackson. I'm just scared po na if mag-move in po ako sa Nueva Ecija kahit hindi po kami under the same roof, instead po isipin nila na pinipili ko yung sarili ko. Iisipin po nila na pinipili ko siya over them. It will still happen. One way or the other, it will happen. Kasi alam mo, Adi, no? Hindi naman guaranteed na magiging panghabang buhay kayo niyan eh. Sana. Gets mo? Opo. But one way or the other, it will have to happen this way. One day, you're going to pack your things and chase a life that you are comfortable living. Ulitin ko. It might not happen today. It might not be this way. If it's not going to happen now, it will still happen soon. It will happen soon. That one day, you're going to pack all your belongings and chase a life that you're comfortable living. Period. Opo. And deserve ko naman po siguro yun. No doubt. Nakakapagod na rin po kasi. Nakakapagod po minsan maging mabuting anak. No, I don't want to frame it that way. Hindi nakakapagod maging mabuting anak. That I have to disagree with you. Dysfunctional po kasi yung family namin. Yes, but I will not agree with you. Kahit kailan hindi nakakapagod maging mabuting anak. Siguro, napapagod na po ako sa mga responsibilities na kinuha ko pero hindi naman sa akin. That's a better way to put it. That I can accept. Good luck. Hindi ko rin po kayang iwan yung nanay ko. Oh well, you have to make up your mind. All I'm saying now is, should you want to chase your own dreams, a life that you're comfortable living, go ahead. I mean, you owe it to yourself to discover a life that you want for yourself. You owe it to yourself. Okay? Okay po. Thank you po, Papa Jackson. Well, regards to your newly found relationship. Actually, aware po siya na
nag-message po ako sa inyo over a week ago. And then, she's waiting na malagay po or ma-upload sa YouTube para mapakinggan po niya. Well, good luck sa inyong dalawa. Foundation Thank you of, kumbaga you have a foundation of many years of friendship. So, that counts, di ba? That counts for something. Yes po. All right. Well, thank you for having this conversation with me. Thank you rin po, Papa Jackson. I really appreciate it po. Paano mo sinabi yan? Appreciate it? Ang art mo dun sa partner mo. I really appreciate it. Oh my God, you're so slang, ha? I am so, like, Addie, Yes, Papa Jackson. I want to tell you something. You know what? Lately, I have been scrolling on my TikTok page, and you know what? I've been looking at this dried mangoes, like the chili with the chili ones. I wanted to buy those. I think you should get one. Yeah. Have you seen those commercial? Like, those dried mango with chilies? I don't think so. I'm not that active in TikTok. Oh my God. You know what? I have been dying to buy those, and I've been telling my daughter to get me those mangoes like sampalok. Ano ba ang sampalok? Pusang gala. Ano ba yung sampalok sa English? Ano ba ang sampalok? Tulungan niyo. Tamarind. Bobo ko, tampalok. Sampalok. Ang arty ko doon, tamarind pala ang tanga ko doon. Those dehydrated pineapple, tamarind, and mango, and the one with chili. I like that. Like, I like it because you know what? Without naming names, I have this friend in the gym who's got another friend. I don't know if they got something there, but they work in a place where a part of their job is to give away some nahirapan ako. Basta parte ng trabaho nila na mag-serve ng pagkain at kasama sa complimentary nilang dessert ay yung nakapak na dried mango. Binigyan ako dito sa isang bugkos dito sa likod ko. Tuwing kumakain ako ng 3 piraso. Masarap po. Yeah, I like it. And you know what? My brother just came from Vietnam like several days ago. And you know what? In Vietnam, they have this mango with chili on it. And then he bought me like 3 packages. And then when he got home, I saw it. I was like, oh my God, mango, 3 packages. And then I brought up to my room 1 package. I ate that. I went downstairs the following day. Oh my God, how dare them. They ate the 2 packages. I was like, oh, where are the mangoes? I was like, oh, so sad. Like that, like that. Wala na tuloy mangga sa bahay. Nababad trip ako. Ang sarap kaya nun. Yung mangga na ano. Have you tried po with, tahin? Ano yun? Like, I think it's like a seasoning or dinidip po kasi yung mangoes or Ano ang tawag? Bahing? Tahin po. Tahin. Akala ko bahing. Diplema yun kung bahing. Ano ba? Yak! Tahin. Teka lang. Ito na naman tayo sa diba? Teka lang. Tahin? Ano yan? Teka, check. Baka natikman ko na yan, tahin. Oh, parang Vietnamese din to. Yes po. Tahin. Oh, may tumatawag sa'yo. Magtrabaho ka na, uy. Alarm lang po siya. Tahin. Hindi. Parang ito yata yung ito rin yata yung nakalagay sa mga mango na binibenta. Yes po. Mexican seasoning po siya, if I'm not mistaken. Oh my God! Did you guys hear her? Did you guys hear? She said Mexican seasoning. Daming Z.
na po, baka mabash na po ako, Papa Jackson. Na actually bagay sa iyo, sa akin. Ganun po, Actually bagay sa iyo, sa akin hindi bagay. Mukha akong trying hard eh. May binabagayan kasi ikaw bagay sa iyo eh. Ako hindi bagay eh. Totoo Di po. ba? Seasoning. Ang arte ko, di ba? Seasoning. Mexican seasoning. Arte ko. Sinaing na bigas. Charot. Ano daw? Tahin. Yeah, tahin. Actually, nung Medyo ano po siya, Go ahead. medyo maanghang po. Eh, sili. Nung nagpunta kami ng Danang ni Gandang Kara, sa Vietnam, meron silang asin na maraming flavor. May asin na para sa suha, may asin na para sa mangga, may asin na para sa sampalok. Ano siya, iba't ibang lasa. So bumili kami ng maraming asin na iba't ibang lasa. Sa Vietnam marami nun. Iba po talaga yung lasa Yes, iba. sa pangkaraniwan. Maanghang din siya pero iba yung anghang pag para sa suha, iba yung anghang para sa mangga. Alam nyo yan, alam ng mga tao. Kung nasa Vietnam kayo, alam nyo yan, sa supermarket nila. Di ba? Aray. Ang English yan ay Zalt. Charot. Zalt. Ang Vovo. Zalt. Di ba? Bala ka dyan. Zinaing na bigas. Dito totoo nga. Check ko nga sa TikTok ngayon. Wait lang ha. Meron nga. Teka lang ha. Vietnamese salt. Ano yung spell na Vietnamese? Bobo ko talaga. Vietnamese. Salt. Vietnamese chili salt. Ito nga tinan nyo, ang brand ay DH. Ito, papakita ko sa inyo yan. Ito yung dalawang flavor. Ito isa ito ay para sa ubas, may para sa mangga, may para sa suha. Meron ako sa baba. Marami pa akong stock sa baba kasi marami akong binili. Tapos pinang-asin ko sa kanin tuloy. Sa adlay ko kasi adlay kinakain ko eh. Adlay? Hindi ako kumakain ng kanin eh. Different. Adlay ako eh. Okay. I've not been eating rice for 25 years. Ano po yung lasa ng adlay, Papa Jackson? Walang lasa. Matabang. Wala po talaga. Kaya hinahaluan ko ng yung mga seaweeds, gano'n. Asin. Meron akong vegan Pero na yung texture po. parang kanin. Parang mais na kanin. Parang binatog, tama. Oh. Meron din akong tawag nito, meron akong yan yung meron akong tuyo flakes na vegan. So, okay naman. Nakaka-survive naman ako. Wow. Well, anyways, mag-ingat ka palagi ha. Opo. Thank you po. Thank you so much po. Sana yan I have a wish for you, Adi. Opo. Okay. Ganito Where you're at right now in your life, you are at the crossroads of your life. That's basically where you're at. You're trying to make a decision that's going to affect what you're going to be 5 years, 10 years from now. You're trying to discover a side of you that you have not explored before. Being independent, being alone, coming home to a house, di ba? Where you have to turn on the lights when you come in, turn off the light as you go. Kasi iba pag mag-isa ka sa buhay. Di ba? Opo. You know, being alone, living on your own is a double-edged sword. Malungkot na masaya. You're going to be sick, you're on your own. You're celebratory in mood, you're on your own. And you are going to discover a lot about yourself
a lot about yourself. No, I just really hope that you are going to like what you're going to discover. Because when you're alone, there's a guru in India that says, he said, you have to be able to enjoy your own company. Let me say that again. You have to be able to enjoy your own company. Sa kaduluduluhan ng panahon, without the company or without the companionship of your jowa, your family, the approval of your friends, inevitably we are all alone. Yes. Diba? There will be more hours in our lifetime that we are alone. So I hope that you're going to like what you're going to discover about yourself, and I hope you will be able to enjoy your own company. That's my wish for you. Thank you po. Mag-ingat ka I palagi. appreciate it. Appreciate it. Arty mo talaga. Arty mo! Arty mo! Ako na nga yung huling ako na yung huling barahe. Maganda na yung sinabi ko eh. Humirit ka pa na appreciate it. Ikaw tuloy yung bida ulit. Ano ba yan talaga? Sorry po. Ako na yung bida eh. Ako na yung last eh. Gumanong ka pa talaga. Ikaw tuloy appreciate it. Sige na, mag-ingat ka. Thank you. Regards sa jowa mo. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po.